Dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa Manila Bay kahapon, muling nabuhay ang mga mungkahing lalo pang patibayin at pataisin ang seawall doon para hindi na bahain ang Ross Boulevard at iba pang karatig lugar tulad ng US Embassy. Kaninang umaga, muli na namang sumungit ang panahon sa Manila Bay at humampas ang naglalakiang alon sa seawall. Muntik na abutan ng alon ng aming news team at ang serbisyong totoo team ng unang hirit na nasa lugar. Ang mainit na balita hatid ni Susan Enriquez. Madaling araw pa lang, puspusa na ang paglilinis ng MMDA at DPWH sa tone-toneladang basurang inanod sa seawall ng Manila Bay matapos ang ilang araw na pag-ulan. At nang lumiwanag na, muling nagngalit ang mga alon at humampas sa seawall sa Rojas Boulevard. Bagamat humupa na ang baha, nakaalerto pa rin ang mga otoridad sakaling muling umapaw ang tubig ng Manila Bay. Mismong ang inyong lingkod, naramdaman ng sungit ng panahon habang nagre-report sa unang hirit. Lumalakas yung alon. Sa nakikita natin ngayon, sa aking panayam kay MMDA Chairman Francis Tolentino, sinabi niya maaaring umabot hanggang Sabado ang kanilang paglilinis sa lugar. At para raw hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa seawall, mungkahin niyang gawing double-layered na ito. Ito yung sinabi ko last year, kinapos lang sa budget, na dapat double-layered seawall. Yung unang layer, yun na magsaserve na breakwater para hindi makapasok yung tubig sa Ross Boulevard. At saka ang sinuggest ko, dapat po yung seawall, concave yung design, parang letter C. Para sa ganun po yung tubig, babalik uli kung saan siya galing. So ano nangyari doon sa proposal ninyo? Pinapa-revisit ko ulit ito. Sabi ko, bigyan uli ng pag-aaral, baka makasolusyon. At palagay ko naman bukas ang DPWH sa ganitong panukala. Sa talakayan with Igan kanina, sinisi ni DPWH NCR Director Ray Tagudando sa climate change ang pag-apaw ng tubig hanggang kalsada. Hindi raw kasi natin nararanasan ng ganitong kalalakas na hampas ng alon noon. Ang DPWH bukas daw sa ibang mungkahi para mapatibay at mapalakas ang seawall tulad ng pagtataas nito, pero marami raw ang kailangan ikonsidera para rito. Tanong na sa amin yan, nung kasulukuyan naming pinaplano, actually, itataas pa namin sana ng konti. Pero may mga konsiderasyon kaming pinagtuunan dyan, like yung aesthetic view ng Manila Bay. Miski na nakasakay ka sa sasakyan, makikita mo yung aesthetic view ng Manila Bay. Susan Enriquez, GMA News.